Magandang araw sa inyong lahat. Eto na ang second half sa recap ng anime na pinamagatang Angel Next Door Spoils Me Rotten. Matapos magtamo si Amane ng pinsala sa domain na naipatama ni Mahiro ay nariyang nag-request naman si Etsuki upang makitulog muna ng 3 araw sa kanyang apartment. Napaaway ito sa tatay na hindi approve sa relasyon nila ni Chitose. Pagkarating sa apartment hihirit sana si Etsuki ng cringe joke pero mabilis kumilos si Amane na agad itinikom ang kanyang bibig. Matapos ito ng usina na si Mahiro para ipagluto ang bisita ng torpe niyang mangingibig. Sa hapagkainan, di maiwasang mapansin ni Etsuki ang unlabeled relationship ng dalawa. Dahil dito, binigyan niya si Amane ng usapang lalaki sa lalaki. Sinabi niya na sa pagiging considerate nito pagdating kay Mahiro at sa pagtitiwala ng dalaga sa kanya ay talagang imposible kung walang kilitian. Ganun pa man, torpe talaga si Amane kaya itinulog niya na lamang. Kinaumagahan nagulat naman ang binata nang makita si Chitose sa harap ng pintuan. Nagselos pala ito kay Etsuki kaya nakituloy rin siya sa apartment ni Mahiro na pinagbigyan naman siya. Agad nagkilitian ang dalawa at dahil cringe ito ay napatulong na lamang si Amane sa pagluluto ni Mahiro. Magluluto ako ng armrest, di ba paborito mo din yon? Oo naman, tsaka yung sayo talaga ang masarap kaya excited na ako. Sumagi sa isip ng dalaga ang ibang imahen na sa pagpupumilit pang tuklasin ni Amane ay kanyang ikinainis. Sa kabilang dako, napakomment na lang sina Atsuki sa telenobelang pinapanood. Matapos ang eksenang ito, nagsalo na sila sa tanghalian. Nabanggit ni Chitose ang pagiging tensyonado ni Mahiro sa eskwela bagay na siya lamang ang nakakita dahil sa observation hockey. Niyakap nito ang dalaga habang natutuwa na makita ito sa kanyang tunay na anyo. Humirit naman ito na pinupush ang dalaga na bigyang tsansa ang torpe na Amane. Giit niya na kahit torpe ito ay mabait naman at mapag-alaga. Gaya ng inaasahan ay pilit itong itinanggi ng dalawa, subalit lubhang di makapagsinungaling ang nangungusap na mga mata. Flash forward matapos ang stayover nila Chitose na pag-usapan ng dalawa ang tungkol kay Kuma-san. Inaalagaan ko siya ng mabuti, lagi ko siyang nililinas at yakap-yakap gabi-gabi. Bago pa matapos ng dalaga ang takbuhan ay inabot na siya ng hiya. Napaka-cute mo nga, gusto ko yon at walang problema sakin. Dahil sa sobrang nakakakilig ito ay hindi papayag ang dalaga na walang makuhang kahiya-hiyang bagay sa binata. Subalit muli siyang namali nang mabanggit ang tungkol sa litrato ni Amane na isinend ni Etsuki sa kanya. Panandaliang naputol ang lambingan ng dalawa nang magmensahe ang isang personalidad. Nabigyang linaw ito ng kinagabihan ay makita ni Amane si Mahiro kausap ng isang babae na nagdulot ng panglaw sa mga mata ng dalaga. Kaya habang paalis ang babae ay agad pinuntahan ng binata si Mahiro. Narinig mo ba lahat? Pasensya na, sino ba siya? Pinangalanan ni Mahiro ang personalidad bilang Shino Sayu walang iba kundi ang kanyang ina. Ganun lang talaga siya, simula pagkabata ay hindi niya na ako gusto. Pero sanay na ako kaya wag kang mag-alala. Para sa isang umiibig ay lubhang napakasakit marinig ang mga ito. Kaya naman buong tapang hinawakan ni Amane ang kamay ng dalaga, at inalok ito na mamalagi muna sa kanyang apartment. Mula rito ay tuluyang inihayag ni Mahiro ang madilim niyang nakaraan. Napag-alaman natin na fixed marriage lamang ang magulang ng dalaga at talagang walang amor sa isa't isa. Ganun pa man, nagkamali ang mga ito sa isang malamig na gabi, na nagbunga ng isang supling na kapwa nilang itinatakwil. Sinuportahan ng mga ito ang bata sa pinansyal subalit hindi sila naging magulang para sa kanya. At sa kabila ng pagpupunyagi ng paslit upang mabigyang atensyon ay pinili nila na antayin matapos ito sa kolehiyo upang tuluyang matakasan ang kanilang pagkakamali. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang sabihin ng mismong ina, na bunga lamang siya ng isang pagkakamali. Sobrang pinsala ang dulot nito na talagang iniwang balisa na lamang ang anghel na nawala ng pakpak sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tinakpan ni Amane ng kumot ang dalaga sabay akap ng mahigpit at sinabi ang mga ito. Ngayon, alam ko na kung bakit ka ganyan, hindi man ako maaring makisangkot sa pribado mong buhay ngunit, kung gusto mong umiyak huwag mo sanang pigilan ang iyong sarili. Mula rito ay di na napigil pa ng dalaga ang pagpatak ng luha sa kanyang mata na tuluyang namahinga sa dibdib ng binata. Sa pagpapatuloy ng eksena nabanggit ng dalaga ang mga insecurities nito sa kanyang sarili. Alam kong mahina ako, duwag, makasarili, matalim ang dila, at may kasungitan.
Ang anghel na kilala ng lahat ay iniibig pero hindi ang tunay na ako. Subalit normal lamang iyon kasi walang anuman ang kaibig-ibig sakin. Gusto kita, oo kung minsan, may pagkasaplada ka, pero gusto kitang protektahan. Torpe man ang binata pero sa sitwasyong ito ay puso na mismo ang nagsalita, sa pagtanggap nito sa mga imperfections ng dalaga. Nariyang nag-itachi move pa si Amane para ipaalala na lagi siyang nasa tabi ng dalaga, na laging nagmamasid at iniibig ang tunay nitong katauhan. Dito na nagsimulang bumalik sa realidad ang isipan ng dalawa. Todo palusot na ang binata na lito di taranta nang makitang umiyak muli ang dalaga. Subalit tears of joy lamang ito at mula rito ay nag-request si Mahiro na kung maaari ay patuloy siyang bantayan ng binata. Tumugon ang binata na di hahayaang lumipad kung saan ang tunay na anghel. Nagantimpalaan ang torpe nating bida ng mainit na yakapsul na sinundan pa ng indirect date dahil unlabeled pa rin sila. Habang naglalakad ang dalawa sa gitna ng kaakit-akit na cherry blossom ay muling niyakap ng dalaga si Amane. Pinaalala nito na tuparin ang kanyang pangako at higit sa lahat huwag umano itong titingin sa mga kagandahan. Di ito makuha ng torpe kaya tiningnan niya na lang ang ganda ng tanawin sa itaas. Nang makita ito ay nagbalik alaala naman kay Mahiro ang sakit ng pag-iisa ng walang kasama. Subalit ngayon ay waring nasa magandang yugto na siya ng kanyang istorya. Kasama si Amane ay taas noo niyang sinalubong ang pamumukadkad ng cherry blossom nang may ngiti sa kanyang mukha. Lumipas ang ilang araw at pasukan ng muli. Natutuwa sina Atsuki na makaseksyon ang unlabeled couple habang ang dalawa naman ay sikretong nagnanakaw ng sulyap sa isa't isa. Kinumusta ni Kadowaki si Atsuki at Amane, nang makita naman ng binata ang mukha ng madilim niyang nakaraan. Nalagay sa pagkabahala ang kanyang isipan na agad napansin ni Mahiro. Sa pag-uusisa ng dalaga ay bigo itong mapaamin si Amane. Kaya mula rito ay nag-alok siyang humimlay muna sandali, sa kanyang hita ang binata. Kung sa chess ay checkmate na agad ang laban, pagkat oo lang ang mapagpipilian ni Amane. Kung magtangka ako ng kung ano bang gagawin mo? Sure hit effect si Mayor June ang walang hesitasyong sagot ni Mahiro. Habang hinihimas ng dalaga ang buhok ng binata ay nahalata na nito ang kanyang pag-aalala. Ganun pa man, nanatili itong tahimik, kaya't siya na ang nagpasimula ng mahaba-habang kwentuhan hanggang sa nakatulog na lang ang binata. Pagkagising ni Amane ay nagkilitian muna ang dalawa. Pagkatapos nito, ipinagpaalam ni Mahiro na kung may problema siya, ay huwag itong sarilinin sapagkat naroon naman siya. Sinubukan pang umiwas ng torpe sa usapan subalit nasa push ang dalaga, kaya sa huli ay oo ang kanyang naging sagot. Nilinaw nito sa kanya na siya lamang ang tumatanggap ng ganong special treatment. Kaya mula rito ay napinsala na naman siya. Bilang pagbawi, muli niya itong pinakilig nang bigyan niya ito ng napaka-cute na mga plushie, na siyang paborito ng dalaga. Kinabukasan sa klase, kapansin-pansin ang pakikipagkaibigan ni Kadowaki kina Atsuki at Amane. Isang bagay na nagbigay daan para maramdaman ni Mahiro ang emosyong ngayon pa lang niya naramdaman. Napansin naman ito ni Amane, kaya kahit di pa man niya alam kung siya ay may kasalanan, ay agad na siyang humingi ng paumanhin. Dito sinabi ng dalaga na masyadong madaya sina Atsuki, sapagkat nakakausap nito si Amane at nakakasabay pag-uwi ng walang anumang problema. Samantalang siya ay nagpipigil, dahil ipinagbabawal ng kanyang fanbase. Sa madaling salita nagseselos ang dalaga. Sinabi naman ni Amane na normal lamang na ilayo niya ang sarili, sapagkat masyadong wordo kung kasakasama ng anghel ang boring at mapag-isang tulad niya. Ikinainis ito ni Mahiro kaya sinabi niya sa torpe na kung hindi ito magkakaroon ng self-confidence ay talagang sasabihin niya sa buong mundo ang kanyang kadakilaan. Sa huli, nagkasundo ang dalawa na maging sociable sa labas, one step at a time. Sa sumunod na araw, nagkaroon sila ng group activity para sa apat kung saan pagluluto ang naging tema. Sa gitna ng activity, napansin ni Chitose ang chemistry ng dalawa. Hihirit sana ito kay Mahiro subalit madali siyang sinugpo, nang dalagang ayaw mahalata ang lihim na pagsinta. Habang on the way na sina Atsuki sa finishing touches ng kanilang dish ay pumunta naman ang dalawa sa kabilang silid para kunin ang panghimagas. Subalit, may isang fanboy ang nagpasikat na sa pagiging pangahas nito, ay muntik pang matapunan ng mainit na sabaw si Mahiro. Bagay na hindi pinayagang mangyari ni Amane.
Matapos ang Shining Armor scene na ikinagulat ng madla, agad niyang pinangaralan ang fanboy sa kanyang pagkakasala. Bilang parusa pinaglinas ito ng teacher, buti nga sayo. Pagkalipas ng ilang araw inaya naman ni Mahiro si Amane upang lumabas sa pagdiriwang ng Golden Week. Tinanong ng dalaga kung anong style ng pananamit ang gusto ng binata. Tumugon naman ito at sinabing Maria Clara style, sapagkat kung pang Miss Universe ay baka marami ang maglaway at ayaw niya iyong mangyari. Kinabukasan sa araw ng kanilang date medyo nabahala pa ang dalaga, sa isip na baka masyado siyang natagalan man alamin. Kaya muling siniguro ni Amane na cute ito kahit anumang uri ng damit ang kanyang isuot. Mula rito ay tinungo nila ang isang Neko Cafe kung saan nakipaglaro sandali ang dalawa sa cute na mga pusa. Sunod silang nag-shopping na kung saan ay holding hands pa nga. Nakita ni Amane ang off-shoulder na dress na sa tingin niya ay babagay kay Mahiro. Agad naman itong isinukat ng dalaga nang sa di inaasahan ay makita si Amane ng dalawang kagandahan. Gwapong-gwapo ito sa binata kaya si simple sana, nang biglang nag-flash step ang dalaga sabay deploy ng kanyang domain expansion. Sunod tinungo ng dalawa ang arcade at sa pagkakataong ito ay si Mahiro naman ang nagbigay ng plushie sa binata. Buong puso itong tinanggap ni Amane at nang magbibigay haplos sana ito sa dalaga ay naputol na naman ang lambingan, nang makita sila ni Kadowaki. Gulat si alias Prince nang makita si Fujimiya na inakala pa niyang kasintahan ni Mahiro. Ganun pa man, agad nang nilinaw ni Mahiro ang real score sa kanilang dalawa. Matapos ang kaunting pagpapaliwanag, nangako si Kadowaki na hindi ipagsasabi ang nakita habang pansin nito na may something sa dalawa ang nasa proseso pa lamang. Nawala ang kanyang kuryosidad ng isang araw ay magawi silang tatlo sa isang karaoke. Habang patuloy ang pagtatago ng torpe sa katotohanan, ay ligwak naman siya kay Etsuki nang sabihin nito ang pagluluto ng dalaga sa kanyang apartment araw-araw. Gaya ng isang asawa, nang marinig ito kay Kadowaki ay biglang pihit na si Amane na itigil umano ng dalawa ang kanilang kalokohan. Ganun pa man, nakaramdam siya ng brothers in arms sa dalawa, kaya sa huli ay inamin niya rin ito. Pagka-uwi, nagulat naman ang dalaga sa kanyang pagdating, kaya itinago nito ang bagay na ayaw niyang makita. Nang mapag-alaman ng binata na ito ang walang saplot na litrato sa kamusmusan, ay di na niya napigil ang sarili, upang kuhanin iyon sa dalaga. Nagsagupa ang dalawa at sa sobrang tindi nito ay nalagay silang pareho sa delikadong sitwasyon. Habang handa na si Mahiro na tanggapin ang mapaminsalang curse technique, ay sadyang namamayani kay Amane ang spirito ng dakilang torpe. Kaya sa katapusan ng digmaan ay tuluyang nabigo silang pareho. Ngunit, determinado na talaga si Mahiro na tanggalin ang karuwagan sa binata, kaya naman muli siyang sumubok sa sunod na araw. Tagumpay niyang napuwersa ang binata upang tuluyan nitong ihayag ang mapait niyang nakaraan. Na kung saan ay napag-alaman natin, na pinirihan ang paslit na Amane ng inakala niyang tunay na kaibigan. Nahuli nito ang mga manggagamit habang pinupulutan siya sa kanilang usapan. At simula noon ay nahirapan ng magtiwala si Amane sa ibang tao at nawala ang kanyang tiwala sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit lagi siyang mapag-isa at ng kanyang katorpehan na sa isip ay masyado siyang mababa para makapareha ng dalaga. Matapos marinig ang kwento ay handa na si Mahiro na suntukin ang mga walang hiya, pero inayawan nito ng binata na ayaw masaktan ang kamay ng dalaga. Matapos ito, sinubukan itago ni Amane ang kanyang kahinaan, na sa pagiging sutil nito ay nakatanggap tuloy siya, nang halimuyak ng cherry blossom sa gitna ng lupain na sinisikatin ng araw. Matapos ang 20 segundo ng pagbisita sa magandang tanawin, nahihiya ang binata na mukhang nasa gentlemanly face na nito. Ganun pa man, pinapaalala ni Mahiro na libre lang mag-check-in kung sakaling maisipang bumalik ng binata. Hindi nagtagal at nakarating na sa fanbase ang tungkol sa special someone ng dalaga. Napatanong ang mga ito kung sino ang personalidad na kasama niya sa shopping mall. At nang magtapat si Mahiro na yon ay ang taong mahalaga sa kanya at sinabing pang-date iyon, ay halos kunin na ni Sidapa ang mga kaluluwa nito dahil sa pagkagulat. Pagka-uwi sa klase, nag-request naman si Mahiro ng isang bagay subalit siya'y nahihiya, kaya sinabi niya na lang na haplusin ni Amane ang kanyang buhok. Dagdag pa niya na gusto niya ang mga haplos ng binata. Dahil dito naganap ang awakening na hindi inaasahan ni Amane. Na naginip ang binata na kung saan ay sinusubukan siyang matamisin ni Mahiro.
Ang resulta, dagdag labahan na naman sa umaga. Dahil sa kanyang hiya, buong araw niyang iniwasan si Mahiro, na lubhang ikinalungkot naman ito. Umulan ng mga katanungan at habang lito di Taranta si Amane ay bakas naman ang panglaw kay Mahiro na iniisip na may iba na ang binata. Sa huli, napagdesisyonan ni Amane na sabihin ang katotohanan. Hindi mapakali si Amane dahil sa pangmatanda ang usapin, pero dahil nasa push si Mahiro ay tinanong nito, kung saan kailan at paano nangyari. Giit niya na maaring makatulong ang mga bagay na yun para maakit ang binata. At sa pagpapatuloy pa ng usapin ay sadyang kumikantal ang katagang unang beses sa isip ni Amane. Dahil sa hindi mapigil na pamatay na galawan ni Mahiro, pinili na lamang tumalikod ng torpe na mandirigma. Ganun pa man, hindi papayag ang dalaga na magtago ito sa kanyang kastilyo. Matapos mag-review ng grupo para sa papalapit na midterm exam, ay agad nang naglunsad si Mahiro ng kanyang Sicilian defense. Mabilis niyang inubos ang opisyales ni Amane kaya nararamdaman na ng binata ang pagtama ng isang angelic flash. Habang may sanib ni Kurumi, ay inatake na ng Reyna ang hari, pero maswerte siya, dahil ending theme ang kasunod. Makalipas ang ilang araw ipinakita na ang naging resulta ng exam. Kagaya ng inaasahan ay nag-top muli si Mahiro, ngunit mas nakakapukaw interes ang top 6 na Amane. Nagkaroon kasi sila ng usapan na kung saan, kapag nakasali si Amane sa top 10 ay maaari niyang hilingin sa dalaga ang anumang maibigan. Pinili nito ang mahiga sa hita ng dalaga at dahil awakened siya ngayon ay ihanda mo ang sarili mong torpe ka. Matapos ihanda ng dalaga ang malambot na unan ay hinilanan ng torpe ang kanyang mga paa. Nagsimula ang airplane ng session habang pilit pinipigilan ni Amane ang likot ng kaisipan. Natapos ang maikling kwentuhan at nakatulog ang binata, ngunit nang magising siya ay naharap na naman ito sa isang krisis nang makatulog ang dalaga. Sinubukan gisingin ni Amane ang dalaga subalit may sanib ito ni Kaguya ng Love is War. Matapos ihatid sa kwarto si Mahiro, ay hindi naman siya pinapayagang umalis nito, pagkat gusto siyang makatabi sa pagtulog. Naglalaban ang tukso at pagkasabik ngunit mas pinili ni Amane, na itabi si Kumo-san sa mapangakit na dalaga. Hiyang-hiya si Mahiro nang kinaumagahan ay kanila itong mapag-usapan. Pilit niyang itinanggi na wala siyang anumang interes sa katawan ng binata. Subalit sadyang walang bigat, ang mga salitang binitawan pandepensa. Dahil talo siya dito, ay agad siyang bumawi sa sumunod na umaga. Ipinakita ni Mahiro ang kanyang summer uniform na unang beses pa lamang niyang sinuot. Nakakasilaw ang legs nito kaya ang bida ay pinipigil na naman ang mga pagkalikot. Inakala ni Mahiro na waipek ito sa binata, na sa kanyang lungkot ay napaamin tuloy si Amane. Nagagandahan ito sa legs ng dalaga, pero ayaw niyang makita ito ng mga manyak dahil gusto niya ay siya lang. Kaya naman, hindi na itago ni Amane ang inis nang makita ang mga unggoy, na pinagmamasdan ang dalaga, kahit pa may stockings itong suot. Habang pauwi sina Amane ay nasalubong nila si Mahiro na inutusan ng guro. Tinulungan nila ito ni Kadowaki habang narinig ang mga chismis ng mga ingiterang kaklase, na sinisiraan si Mahiro. Nagbigay daan ito para mapunta ang dalawa sa malalim na usapan. Nakikita ng dalaga ang kritisismo at inggit bilang isang normal na bagay para sa isang sikat na personalidad. Napagtanto niya na nakakapagod magbalat kayo bilang anghel, na kinikilala bilang perpekto at iniibig ng lahat. Kaya ngayon ay mas ninanais niya na maging tunay na siya, kung saan may isang torpe ang kinikilala ang tunay niyang katauhan. Nang marinig ito ay kita naman kay Amane ang pagseselos, na gustong ipagdamot ang tunay na Mahiro. Ang Mahiro na masungit at strikta sa umpisa, na nang lumaon ay naging totoo sa sarili at napaka-cute pala. Habang kinikilig ang dalaga ay binuksan naman ni Amane ang usapin sa marubdob nitong mga galawan. Pinalaan ni Amane ang dalaga na itigil na ito. Kaya dahil di makuha ni Amane ang gustong iparating ni Mahiro, na magtapat na siya ng pag-ibig para maging magjowa, ay direkta niyang sinabi kung gaano ito ka-cute. Patuloy umiiwas sa papuri ang torpe kaya dahil ubos na ang pasensya ni Mahiro ay ulit-ulit niya itong pinuri. Nagbanta si Amane na isiselyo ang spirit powers nito kung dititigil, pero hindi natakot ang dalaga. Dahil dyan, tuluyang naganap ang huling pagsasagupa ng unlabeled couple. Winasak ni Amane ang domain ni Mahiro gamit ang sariling domain.
Subalit nagtorpe pa din siya kaya nagbigay daan ito upang ipatama ni Mahiro ang angelic flash bago pa man niya maiselyo ang spirit powers nito. Talo tuloy ang 10,000 kay 1xbet. Panandali ang nag-iwasan ang dalawa subalit buo ang suporta ni Natsuki. Kaya naman sinubukan ni Amane na mag-ipon ng lakas. Nang sa ganon ay mailagay ang mga bagay-bagay sa dapat nitong paglagyan. Matapos ma-stabilize ang kanilang mga pag-agam-agam at pagkabahala matapos ang nangyari, ay naganap naman ang mga sandali na nagsilbing daan sa road to forever ng dalawa. Matapos ang ibang events ay oras na para sa scavenger race na kung saan ay parehong kalahok ang dalawa. Ang tema ng laro ay kukuha ng papel sa unahan at hahanapin ang bagay o tao na naglalarawan sa salitang nakapaloob dito. Habang naghahanap si Amane ay agad na siyang nahanap ng dalaga. Habang tumatakbo ay naisip ni Amane na match din sa dalaga ang kanyang hinahanap. Nagsekreto pa ang dalawa sa nakalagay sa papel at sa paghawak kamay nila ay maraming kilay ang nagsitaasan. Pagkarating sa unahan na unang binasa ng facilitator na si Chitose ang kay Amane. Nakalagay rito ang salitang someone I think is beautiful na saktong-sakto naman para sa anghel. Subalit nang ang kay Mahiro na ay medyo gulat pa si Chitose. Nang kanya itong basahin ay nakalagay ang salitang someone very dear to me. Ito ang mga salitang nagpagulat sa buong eskwela. Kaya matapos ito, agad ginusisa ng mga mapanghusga si Amane. Habang sinasagot ng binata ang walang hanggang mga tanong ay di mabilang ang mapanghamak na salitang binabato sa kanya. Ganun pa man hindi siya patitinag. Kaya, nang sabihin ng isa na astang wala siyang pake sa kanilang anghel, ay ito ang kanyang sinagot. Wala akong pakialam sa inyong anghel, pero malaki ang pakialam ko sa babaeng may pangalang Shina Mahiro. Samantala, bago pa mag-escalate ang tensyon ay dumating na ang dalaga. At sa patuloy na pagpintas ng fanboy kay Amane ay talagang sabon de sampay ang iginawad ng true form Mahiro. Kaya naman matapos ang lubos na pagkagulat ng madla ay nag-aalab na ang binata. Na pagkarating sa kanilang apartamento ay di man lang siya yumuko o tumakbo nang lapitan ng dalaga. Humingi ito ng paumanhin sa banta ng panghuhusga na dahilan ng pakikisangkot sa kanya. At ang kasunod na eksena ay nag-aalab. Humihingi ako ng paumanhin sa aking karuwagan. Alam po, subalit takot akong pinangunahan ng karuwagang lumiko sa katotohanan. Sadyang nagkunwari na hindi alam ang iyong nararamdaman. Pagkukunwari na walang nakita, at piniling magbulag-bulagan. Kaya aking sinta, lubos akong humihingi ng paumanhin. Di mapigil ng binata ang pagsinta, kaya niyakap niya ang dalaga. Di sumagi sa isip kung umibig pa, nag-akala na hindi kailanman. Inisip kong walang kakayahan, dulot ng mapait na nakaraan. Subalit di ko inasahan, na sa pagdating mo'y maliwanagan. Binalik-balikan ng binata ang umpisa ng kanilang biyahe na kung saan ay sinamahan pa ng dalaga. At bilang panapos ay hinatid ng binata ang puso sa hantungan. Mahiro, iniibig kitang tapat higit kanino man. Pwede ba kitang ligawan? At ito na nga sa wakas. Sa matamis na oo ng dalaga, kwentuhan natin ay natapos na. Sana nagustuhan ng madla, maraming salamat sa panunood. Abangan na lang natin ang sunod na season para sa kwentuhan. Hanggang sa muli.